Huwag po nating palampasin ang pagkakataon at agad nang harapin ang dumadagundong na panawagan ng taong bayan to impeach Sara Duterte now. Sir Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Ilusyon lang ang kapayapaan hanggat nananatili ang korupsyon at katiwalian at hanggat hindi nakakamit ang katarungan para sa ating mga kababayan na napag-iwanan. If people claim to be believers of Jesus Christ, I trust that they can study the Bible carefully and apply what it says to relevant contexts of the day. For example, Mr. Speaker, sabi sa Proverbs 29:4, sa New International Version, and I quote, "By justice, a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down." Mr. Speaker, sabi din po sa Proverbs chapter 28, verse 15, sa Filipino version, kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. Kaya kaugnay noon, Mr. Speaker, may mga tanong tayo ngayong pagbukas ng 2025. Paano magiging sagana ang bagong taon kung ang kaba ng bayan mismo ay vulnerable sa pang-aabuso? Gaya na nakita natin sa confidential funds ng OVP at DepEd. Paano magiging mabuti ang kapalaran natin sa bagong taon kung mukhang minamalas ang mga Pilipinong naghahangad na magkaroon ng gobyernong tumutupad sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, and good governance? Paano magiging kasiya-siya ang bagong taon kung mismong ang nakaupong Pangulo ay umahad lang din sa pagpapanagot kay Sara Duterte at tinawag pa niyang waste of time ang impeachment? Sa makatuwid, aking mga kagalang-galang na kapwa mambabatas, hinihimok tayo ng taong bayan na panagutin ang mga dapat managot at tutulan ang kahit anong forma ng katiwalian sa gobyerno. Sa halip na ilagak ang pondo ng sambayanan sa mga kaduda-dudang gastusin tulad ng confidential and intelligence funds, marapat lamang na ilaan natin ito sa serbisyong panlipunan. Sa halip na upuan lamang ang mga hinaing ng taong bayan laban sa mga nakikita nilang tiwali at korap na pinuno, dapat aksyonan natin ito sa lalong madaling panahon. Huwag po nating palampasin ang pagkakataon at agad nang harapin ang dumadagundong na panawagan ng taong bayan to impeach Sara Duterte now. Iyan lamang po, Mr. Speaker. At muli, Happy New Year, manigong bagong taon sa ating lahat.